So ikatlo, sa Juan 9:26 at 27, sabi ng Panginoon, babae, narito ang iyong anak. Pagkatapos ay sinabi niya sa alagad kay Juan, narito ang iyong ina. So ang kausap niya rito, si Maria at saka si Juan. Sa biglang tingin, ito ay parang isang natural na pagmamalasakit ng isang anak na mamamatay, maiiwan niya yung kanyang ina, pinagkakatiwala niya doon sa kanyang pinakamalapit na alagad. Kasi si Juan yung tinutukoy sa Ebanghelyo ni Juan na ang alagad na iniibig ni Jesus. So si Juan yun. So, pinagkakatiwala ni ni Jesus, si Maria kay Juan. Pero alam natin, o alam ni Jesus, na siya ay mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. So 3 araw lang naman niya maiiwan yung ina niya. Merong mas malalim na sinasabi ito. Bagamat nandun na yun, si Jesus ay nagpaparangal sa kanyang ina. Yung ika-5 utos, ang sabi, parangalan mo ang iyong ama at ina. Honor your father and your mother. Pero higit pa roon, may 2 katotohanan na pinapakita rito sa tagpong ito. Yung pagbabago ng kaugnayan ni Maria kay Jesus. Tinawag niya rito si Maria na babae, hindi ina. Mapansin nyo? Babae. Sabi niya, bagamat yun ay magalang na pagtawag, yun ay tahasang pagdistansya ni Jesus sa kanyang ina. Bago ito, ginawa na rin ni Jesus yung pagdistansya kay Maria doon sa kasalan sa Kana, sa Juan 2. Lumapit si Maria kay Jesus doon sa kasalan, kamag-anak nila yung ikinakasal, naubos na raw yung alak. Anong sagot ni Jesus? Sa Juan 2, talata 4, babae, anong kinalaman yon sa akin at sa iyo? Ang ginagawa noon ni Yesu Kristo, kumbaga yun ay transition. Gumaganap na si Jesus nung kanyang katungkulan bilang ang Kristo. Hindi na siya basta anak lamang ni Maria. Ang concern na ni Yesu Kristo ay ang kalooban ng Ama. At ito ngayon, ang culmination, ito ngayon yung kasukdulan noong kanyang pagganap sa katungkulan na ibinigay sa kanya ng Ama. Ipinamamalay niya kay Maria na dito sa puntong ito, magbabago na ang ating relasyon. Hindi na ako basta ang iyong anak. Ako'y wala na sa iyong poder. Ako na ang tagapagligtas mo. Yun ang ipinamamalay niya kay Maria. Si Maria ngayon ay makikipag-ugnayan kay Jesus, hindi na bilang kanyang anak, kundi kanyang tagapagligtas. Yung kanilang relasyon ay matatapos na kapag namatay si Yesu Kristo. At ikalawa, ito ay pagtatatag ng bagong pamilya batay sa Ebanghelyo. Itong tagpong ito ay sumisimbolo sa pagtatatag ni Jesus ng isang bagong espiritual na pamilya, ang Iglesia. Si Maria ay hindi pinagkatiwala ni Jesus sa kanyang mga kapatid sa laman. Meron siyang 4 na kapatid na lalaki at merong at least 2 pang kapatid na babae. Hindi sa kanila ay pinagkatiwala ng Panginoong Jesucristo si Maria, sapagkat si Maria ngayon ay mananampalataya na ibinibilang na sa isang bagong pamilya. Nagpapakita ito na pananampalataya, hindi dugo o lahi, ang pagkakakilanlan ng bagong sambahayan ng Diyos at tunay na pamilya. Merong sinasabing ganito, ang Panginoong Jesucristo sa Marcos 3:33 hanggang 35, itong tagpo, itong pangyayari, yung pamilya ni Jesus, si Maria at yung kanyang mga kapatid, pumunta doon sa bahay kung saan nagmi-ministeryo si Jesucristo, na sabi hindi na raw sila makakain, kaya iniisip ni Maria at nung kanyang mga kapatid ni Jesus na nawawala na sa sarili ang Panginoong Jesucristo. Kaya sinabihan si Jesus, nandun sila sa labas, sinabihan si Jesus, ng isang alagad, na nandun ang pamilya mo sa labas. Tinatawag ka. Anong sagot ng Panginoong Jesucristo sa Marcos 3:33 hanggang 35? Sino ang aking ina at ang aking mga kapatid? Tiningnan niya ang mga nakaupo sa palibot niya at sinabi,
narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos ay siyang aking kapatid na lalaki at kapatid na babae at ina. Ang pamilya niya raw ay ang mga mananampalataya. Andoon yung pamilya niya sa laman. Si Maria at ang kanyang mga kapatid. Sabi niya, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Ito, ang pamilya ko. Ang mga mananampalataya. So dito sa tagpong ito, ibinilang niya, isinama niya sa kanyang alagad. Kaya si Maria at saka si Juan ay kumakatawan sa iglesia, ang bagong sambahayan ng Diyos. So sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo, ang sino man sumasampalataya ay ibinibilang sa bagong sambahayan ng Diyos. At ganun ngayon ang relasyon ni Maria kay Jesus. At ikaw na hindi pa nakakakilala o hindi pa kumikilala kay Jesucristo ay maaari ring mapabilang sa sambahayan ng Diyos. Yung hinihingi nung magnanakaw, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian, ang hinihingi niya, mapabilang ako sa iyong kaharian. At pwede ka ring mapabilang sa kanyang kaharian. Si Maria ay walang natatanging kaugnayan kay Jesus. Hindi porket siya ina ni Jesus, automatikong kabilang siya sa sambahayan ng Diyos. Hindi ba doon sa binasa natin sa Marcos 3, 33, 35, sino ang aking ina? Sabi niya ganun. Itong mga ito. Ito ang aking pamilya. Kaya si Maria ay napabilang din sa sambahayan ng Diyos, sa bagong pamilya na itinatatag sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo, sa pamamagitan ng pananampalataya. Mula roon, kasakasama na ng iglesia si Maria. May mga kapatid siya. Meron silang bahay. Pero mula noon, kasakasama na siya. Si Maria, kasakasama na siya ng mga mananampalataya. So, ganyan ang itinuturo na katotohanan nitong ikatlong pananalita na ito.